Eto, may matinding pasabog mga sangkay ngayon. Mukhang good news na naman po ito. Bababa na naman ba ang presyo ng oil sa mga susunod na araw? Alamin po natin mga sangkay. Alright, so tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Mukhang may rollback na naman po no, sa presyo ng oil. At magandang balita ito kung totoo mga sangkay, no? Kasi sunod-sunod na po ito. Nung una, 20 plus, rollback. Tapos sumunod, ganun ulit, 20 plus, 24, I think 24 to 26 na presyo ng diesel. Diesel kasi yung pinakamalala eh. Mga sangkay, no? Well, alamin po natin kung ano nga ba ang tututungkol dito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito nga po yung ganap ngayon, mga sangkay, no? May, alam ko naman siguro, alam nyo na yung balita ngayon doon sa ibang bansa, no? Pero ito na nga, mga sangkay, sa kabila po ng ceasefire at medyo sigalot. Kasi ngayon, mga sangkay, medyo na lamang po yung nangyayari doon sa Iran at US forces. Ngayon, mga sangkay, ito ang balita. Oil price rollback posible sa susunod na linggo. Aba, totoo kaya ito, mga sangkay? Alamin po natin. Muli na namang tumaas ang presyo ng crudo sa world market sa kabila ng extension ng ceasefire ng Iran at Amerika. Ang tanong ngayon, magkaka-rollback ba o baka taas presyo na naman sa susunod na linggo? Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, sa lagay ngayon ng world market, kumusta kaya ang magiging presyo ng petrolyo next week? Julius, tama ka nga sa observation natin, napakalikot ng galaw ng presyohan ng langis sa international market. At Yun, yung maganda mga sangkay, napakalikot, ibig sabihin. Gumagalaw, ano ba? Pwede kasing napakalikot, tumataas. 'Di ba? Pero ang kinagandaan dito sa balita, malikot pero bumababa. 'Di ba? Mga sangkay. Pero ito may komento lang ako kasi ang napansin ko sa mga malalaking syudad like Metro Manila, parang sinasabutahe yung presyo ng oil. Biruin nyo dalawang beses na nagkaroon ng rollback na tig 20 pesos mahigit pagdating po sa diesel at ibang mga uri ng oil, mga sangkay. Pero alam nyo, ang napansin ko sa presyo ng oil sa Metro Manila, parang isang beses pa lamang po sila o mababa po yung ibinababa lang ng kanilang presyo ng oil. Kasi, nadaan ako mga sangkay sa Tacloban. Sa Tacloban, yung unang rollback na 20 pesos mahigit, ramdam agad. Bumaba po kaagad. At makikita po doon sa presyo ng oil na umabot po kaagad ng 98 pesos. Pinakamababa. Unang rollback po yun na may 20 pesos mahigit. Then, nasundan po ngayon, mga sangkay. Nung nasundan ngayon, malamang sa malamang, bumaba din po yun. So, from 98, posibleng naging 70 plus na lamang yung presyo ng oil doon sa mga probinsya. Pero sa Metro Manila, parang isang beses lang sila. O di kaya, siguro, 10 pesos lang yung binabawas nila. Kaya ganyan po. Kasi, pambihira, nadaan ako, ano pa rin may 99 pa rin May 93, ang pinakamababa po, 92 po ata yun, mga sangkay. So, hindi po talaga sila nagbaba pa talaga ng husto. Hindi po nasusunod nila. So, yun po yung komento ko kasi, ang bihira, magugulang talaga. Sinasabi ko sa inyo, magugulang po talaga ito mga ito. Tama po yung mga sinasabi ng ibang mga opisyal na ginugulangan po tayo ng mga malalaking oil companies. Buti pa yung mga probinsya. Dapat sila yung mas mahal doon kasi malalayo. 'Di ba? Sila patuloy mas mura. bahagya nga itong tumaas dahil nga dyan sa mga developments sa pagitan ng Iran at ng US. Pero posible pa rin naman daw ang rollback sa susunod na linggo, hindi nga lang daw ganong kalaki katulad na nakita natin itong nagdaang 2 linggo. Oh, okay lang. Kahit siguro mga 10 pesos. Pwede na yun. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz.
na siyang dinaraanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Ito ang desisyon ng Iran dahil nakaharang ang mga barko ng US sa lugar sa kabila ng extension ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya naman, ang West Texas Intermediate Crude Futures na isa sa batayan ng presyohan ng langis sa buong mundo, umakyat sa $94 per barrel o mas mataas na mahigit 1% kumpara kahapon. O ano, tumaas sila? Habang ang Brent North Sea Crude na isa ring basihan ng presyo, namamayagpag na naman sa Naku. $103 per barrel Ayan na. matapos bumaba sa $90 noong nakaraang linggo. So, bahagyang tumataas. Sa kabila niyan, ayon sa mga insider sa industriya, posible pa rin daw magka-rollback. Pero hindi na kasing laki ng sa linggong ito. Okay, so yung good news, yun yung good news. Bagamat bahagyang tumataas sa world market, mga sangkay. Pero, pagdating sa mga lokal na mga bansa, no, sa mga bansa na dinadaluyan itong oil o hinahatiran, mayroon pong rollback. Pero, tapyas na kaunti lamang. Siguro kahit 10 pesos lang, no? Pwede na yun. Kung saan pumalo sa halos 25 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel. Malayo pa rin ito sa 55 hanggang 60 pesos per liter na presyohan ng diesel bago nagsimula ang gulo sa Middle East. Kaya naman, di napigilang magpahayag ng pagkadismaya ang transport group na ELTO sa Department of Energy na tila di raw naikinig sa kanilang mga hinaing. Yan ho yung tampo namin sa Secretary Garin. Kaya kami ho, talagang kasama kami sa nananawagan na sana ho, palitan na lang ho. Dahil hindi po kami importante na public transport sa kanyang puso. Samantala, posible pa rin daw ang pagkakaroon ng 50% na diskwento para sa mga sumasakay sa LRT Line 1. Go signal na lang daw ng Department of Transportation ang hinihintay para sa diskwento sa linya ng tren. Yun ang good news. Matatanda ang noong nakaraang buwan, ang MRT3 at LRT2 ay una nang nagbigay ng diskwento sa mga pasahero. Again, there's some commercial matters behind that, but again, we're also waiting for the grantor signal. Ngayong araw naman, binuksan ng LRMC ang aircon na waiting area nito sa Baclaran Station. Ayun. Magbibigay ginhawa raw ito sa mga pasahero ngayong tag-init. Sa mga susunod na buwan, magbubukas ng ganito ring pasilidad sa iba pang istasyon ng LRT Line 1. Yun. Julius, normal pa ang sitwasyon dito sa mga gasoline stations sa natatayuan natin ngayon. Ano? At hindi ganong karami yung mga sasakyan na nagpapakarga ng gasolina o ng diesel. Siguro hinihintay pa rin, umaasa pa rin ang maraming motorista na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Kaya sa ngayon, hintay-hintay muna sila. Kita nyo mga sangit, tingnan nyo to. 97 pa rin. Diba? 97 pesos pa rin. Grabe talaga. Hindi sinusunod ng ibang mga oil companies eh. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.